Hindi niya sinasadya, pero ang sarap sa pakiramdam. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Samantha, habang nakatitig sa pulang-pula at makintab na kutsintang dumikit sa pisngi ng lalaking halos makasagasa sa kanya. Para bang isang eksena sa comedy film, huminto ang oras, at ang tanging gumagalaw ay ang dahan-dahang pag-agos ng arnibal sa mamahaling damit ng estranghero. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati sa Barangay Esperanza. Maingay, magulo, at amoy pinaghalong bagong pandesal, sinangag, at usok mula sa mga tambutso ng humaharurot na jeep at tricycle. Dito sa maliit na sulok ng mundo, kilala siya ng lahat bilang si Samantha, ang dalagang napulot ni Aling Cora sa tabi ng daan 3 taon na ang nakalipas, walang alaala, walang pangalan, tanging ang suot na damit sa katawan. Sinta, bili na. Bagong luto, mainit-init pa, alok niya sa isang ale na papalapit sa kanyang pwesto. Ang kanyang maliit na mesa ay puno ng bilao ng puto, sapin-sapin, at ang paborito ng lahat, ang kutsinta ni Aling Cora na may kasamang ginadgad na niyog. Pabili ng 2 dosena, Sam. May bisita kasi kami mamaya, sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng katabing tindahan ng isda. Habang abala si Samantha sa pagbabalot ng mga kakanin, isang nakakabinging preno ang pumunit sa ordinaryong ingay ng palengke. Isang makintab at itim na kotse, na halata ang hindi bagay sa baku-bakong kalsada ng kanilang barangay, ang huminto ng biglaan, ilang pulgada na lang mula sa isang batang tumatawid. Napatili ang mga tao. Nagsigawan. Ano ba yan? Magdahan-dahan ka naman, sigaw ng isang tinderong kalbo. Mayaman nga, wala namang modo, segunda ng isa pa. Nakahinga ng maluwag si Samantha nang makitang ligtas ang bata, pero ang bilao ng kutsinta na hawak niya ay tumilapon mula sa kanyang mga kamay dahil sa gulat. Sa slow motion, nasaksihan niya ang paglipad nito sa ere, paikot-ikot na parang isang frisbee na may masamang balak. At pagkatapos ang perpektong paglapag. Plak! Diretso sa mukha ng lalaking kakababalang mula sa driver's seat. Natahimik ang buong palengke. Maging ang mga langaw ay tila tumigil sa paglipad. Lahat ng mata ay nakatuon sa lalaki, matangkad, nakaputing polo na ngayon ay may tatak ng kutsinta, at may mukhang parang pinaghalong anghel at demonyo sa sobrang gwapo at sobrang galit. What the hell, mariing sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at may halong inis. Dahan-dahan niyang inalis ang isang piraso ng kutsinta sa kanyang pisngi, tinitigan ito na para bang iyon ang pinakamaruming bagay sa mundo, bago ito inihagis sa sahig. Naramdaman ni Samantha na umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Kahihiyan. Takot. At isang hindi maipaliwanag na inis. Kasalanan niyang nabitawan ang bilao. Pero kasalanan din ng lalaking ito na magmaneho na parang siya ang hari ng kalsada. Tumayo siya, hinawakan ang natirang bilao na walang laman at buong tapang na hinarap ang lalaki. Pasensya na po, sir. Hindi ko sinasadya. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, at kumunot ang noo nito na para bang ayon lang ito nakakita ng isang hamak na tindera. Hindi sinasadya. Look what you did to my shirt. Do you have any idea how much this costs? Doon na napuno si Samantha. Ang pagod, ang puyat, ang biglaang takot at kahihiyan, lahat ay sumabog. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagtitimpi. Itinaas niya ang hawak na bilao at, sa harap ng nagulat na mga tao, buong lakas niya itong ipinalo sa lalaki. Hindi sa mukha, pero sa braso. Isang malutong na aray, daing ng lalaki na pahawak sa braso niya. Are you crazy? Ikaw ang baliw, ganti ni Samantha, nanginginig ang boses. Muntik mo nang masagasaan yung bata. Tapos ikaw pa ang may ganang magalit dahil lang nadumihan iyang damit mo na sigurado akong mas mura pa sa buhay ng tao. Akala mo kung sino kang foreigner, eh. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga usisero. Kung kanina ay tahimik sila, ngayon ay parang isang pugon na sumabog. Ayan. Buti nga sa'yo, mayabang. Tama yan, Sam. Ipaglaban mo. Teka, videohan nyo. Pang my day. Ang lalaki, na ngayon ay mas namumula pa sa galit kaysa sa mansa ng kutsinta, ay natigilan. Ang mga mata niya, na kulay madilim na kape, ay nanlaki sa gulat, na para bang sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakarinig ng ganoong paninermon mula sa isang estranghero, lalo na sa isang babaeng amoy niyog at arnibal. For a split second, there was nothing but pure, unadulterated shock on his handsome face.
Pagkatapos, napalitan ito ng isang malamig na ngisi. Isang ngisi na nangangako ng ganti. Dahan-dahan siyang lumapit kay Samantha, at sa bawat hakbang niya ay parabang lumalamig ang hangin sa paligid. Ang mga sigawan ng tao ay unti-unting humina, napalitan ng isang kinakabahang katahimikan. Huminto siya sa mismong harapan ni Samantha, sobrang lapit na kaya niyang amuyin ang mamahaling pabango nito na maihalong kutsinta. Itinuro siya nito gamit ang isang daliri. "You," he said, his voice dangerously low. "You will regret this. Hindi mo alam kung sino ang binangga mo." At sa mga salitang iyon, tinalikuran niya si Samantha, bumalik sa kanyang kotse, at pinaharurot ito paalis, nag-iwan ng alikabok at isang palengking puno ng bulungan. Naiwan si Samantha na nakatayo roon, nanginginig pa rin, habang dahan-dahang bumabagsak mula sa kanyang kamay ang walang lamang bilao. Patay. Iyon lang ang salitang paulit-ulit sa isip niya. Patay na. Sam, anak. Ayos ka lang ba? Humahangos na lumapit si Aling Cora, ang matandang kumukop sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Grabe kang bata ka. Saan mo nakuha ang tapang na iyon? Hindi makasagot si Samantha. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot. Paano kung bumalik ang lalaking iyon? Paano kung totohanin nito ang banta? Ay demanda siya. Ipakulong. Saan sila kukuha ng pambayad sa abogado? Ang perang kinikita niya sa pagtitinda ng kakanin ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos at sa mga gamot ni Aling Cora para sa high blood nito. Nanay, paano na to? Naiiyak na tanong niya. Hayaan mo na. Baka naman hanggang doon lang iyon. Mayayaman, madaling makalimot, pag-aalo ni Aling Cora, kahit na sa mga mata nito ay bakas din ang kaba. Tinulungan siya nitong ligpitin ang mga natirang paninda. Habang naglalakad sila pauwi, bawat bulungan at tingi ng mga kapitbahay ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Ang hindi nila alam, sa mundo ng social media, hindi madaling makalimot. Kinahapunan, sumabog ang internet. Isang video, malabo at shocky, na kinunan mula sa cellphone ng isang tagapalengke, ang nag-viral. Ang title, "Palaban na tindera, sinampal ng bilaw ang isang supladong si." Sa loob lang ng ilang oras, umabot na sa milyon-milyong views. Nagkalat ang mga komento at shares. Idol kita, Yeki girl. T.A. Elayan. Sino yung papabols na si? Kahit ako, sampalin niya ng pera, okay lang. #Villaramati. Kawawa naman si kuyang gwapo. Pero lock trip yung kutsinta sa mukha niya. Hahaha. That's Zach Villarama of Villarama Holdings. Grabe, this girl has guts. Or maybe she's just crazy. #Kutsinta girl yes #siu suplado. The new teleserie we didn't know we needed. Nalaman ni Samantha ang lahat ng ito mula kay Lita, ang anak ni Aling Dena, na tuwang-tuwang ipinakita sa kanya ang video sa cellphone nito. Nanlumo si Samantha. Ang mukha niya, bagamat medyo malabo, ay nandoon para pagpistahan ng buong Pilipinas. At ang lalaki. Zach Villarama. Ang pangalan pa lang ay parang ang bigat ng pakinggan. Isa sa mga pinakabata at pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Patay na talaga, sabi niya sa sarili, habang nakahiga sa kanyang papag ng gabing iyon. Hindi siya makatulog. Bawat anino sa labas ng kanilang bintana, bawat tahon ng aso, ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hinihintay niya ang pagdating ng mga pulis, o ng mga abogadong may dalang demanda. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mukha ni Zach Villarama, ang galit, ang gulat, at ang nakakatakot na ngisi nito bago umalis. Pero may isa pa siyang naramdaman. Isang pamilyar na kislap sa mga mata ng lalaki. Bakit parang nakita ko na siya dati? Ipinilig niya ang ulo. Impossible. Kung nakakita na siya ng ganoong klaseng tao, siguradong maaalala niya. O baka naman bahagi ito ng nakaraan na hindi niya matandaan? Isang panaginip ang muling bumisita sa kanya, ang laging panaginip. Apoy. Sigaw. Isang malakas na boses ng lalaki na sumisigaw ng isang pangalan. Nathalie. Nagising siyang humihingal at basang-basa ng pawis. Lumipas ang 2 araw na puno ng tensyon. Naging instant celebrity si Samantha sa Barangay Esperanza.
May mga bumabati sa kanya, may mga humihingi ng selfie, at may mga nag-aalok ng libreng isda o gulay bilang suporta. Sinubukan niyang bumalik sa pagtitinda, pero hindi niya matagalan ang mga tingin at bulungan. Sa ikatlong araw, habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang munting bahay, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng isang mamahaling makina. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay halos malaglag sa kanyang mga paa. Ang itim at makintab na kotse. Nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Nabitawan niya ang walis. Ang mga kapitbahay na nagkakape sa kani-kanilang mga beranda ay biglang natahimik, ang mga mata ay nakatutok sa sasakyan. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaking nakaunipormeng driver ang lumabas. Magalang nitong binuksan ang pinto sa likod. At mula roon, lumabas si Zack Villarama. Naka-dark blue suit siya ngayon, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, at wala nang bakas ng kutsinta o galit sa kanyang mukha. Kalmado siya. Makapangyarihan. Para siyang isang agila na bumisita sa isang manukan. Diretso siyang naglakad papunta kay Samantha. Hindi siya tumingin sa kaliwa o sa kanan, hindi pinansin ang mga nakangangang kapitbahay. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanya. Napalunok si Samantha. Ito na. Katapusan na niya. Huminto si Zack sa harapan niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa pagkakataong ito, walang bahid ng pandidiri sa mga mata niya. Sa halip, mayroong interes. Kuryosidad. Samantha, right? Tanong niya, ang boses ay kalmado at kontrolado. Tumango lang si Samantha, hindi magawang magsalita. Lumabas si Aling Cora mula sa loob ng bahay, ay hawak na sandok, handang ipagtanggol ang kanyang alaga. Anong kailangan nyo, Ginoo? Kung nandito kayo para idemanda siya, pag-usapan na lang natin ng maayos. Mumiti ng bahagya si Zack, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala, Ale. I'm not here to press charges. Nakahinga ng maluwag ang dalawa, pero napalitan din agad ito ng pagtataka. Kung ganoon, ano po ang sadya ninyo? Tanong ni Samantha, sa wakas ay nagkaroon ng boses. Muling lumapit si Zack, binabaan ang kanyang boses para sila lang ang makarinig, kahit pa ang buong barangay ay nakikinig. I have a business proposal for you. A job. Napakunot ang noo ni Samantha. Trabaho. Anong klaseng trabaho? Gagawin niyo akong tagahugas ng kotse niyo bilang kabayaran, may pait sa kanyang tono. Isang nakakagulat na tunog ang lumabas sa bibig ni Zack. Isang maikling tawa. Totoo at hindi pilit. Something more personal. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Samantha. Did the research. You have no family, no records, and you need money for Aling Cora's medical needs. Kinilabutan si Samantha. Alam niya. Paano niya nalaman? What do you want? Mariing tanong niya. Sumeryoso ang mukha ni Zack. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon na purong negosyo. I need you to be in my girlfriend. Natigilan si Samantha. Napakurap-kurap siya, iniisip kung nabibingi na ba siya. Ano po? You heard me. Pretend girlfriend, paglilinaw niya, na parabang nag-aalok lang siya ng isang ordinaryong kontrata. It's a simple arrangement. You act as in my loving girlfriend in front of one specific person. In exchange, I will give you an amount of money that will solve all your current problems. And more. Hindi makapaniwala si Samantha sa kanyang naririnig. Ito ba ay isang masamang biro? Isang uri ng kakaibang paghihiganti? Bakit ako? Isang bahagyang ngisi ang muling sumilay sa labi ni Zack. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatayo ang mga tsismosang kapitbahay, bago ibinalik ang tingin kay Samantha. Because you're perfect for the role. You're brave. You're not easily intimidated. And you certainly know how to make it scene. Humakbang siya palapit, ang boses ay naging halos isang bulong. I'll pay triple what you think you deserve. Maging girlfriend ka lang sa harap ng ex ko. Maging girlfriend ka lang sa harap ng ex ko. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngao sa isip ni Samantha na parang sirang plaka. Sa isang iglap, para siyang nalunod sa lalim ng karagatang hindi niya alam kung paano languyin. Ang alok ay kasing surreal ng eksena sa palengke.
Isang binatang sihi na sinampal niya ng bilaw, ngayon ay nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang peking nobya. Ito ba ang parusa niya? O isang kakaibang biyaya? Tumingin siya kay Aling Cora, na nakatayo sa likuran niya na parang isang sundalong handang sumabak sa gyera, hawak pa rin ang sandok. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ang takot, ngunit pati na rin ang pagod. Naalala niya ang reseta ng doktor, ang listahan ng mga gamot na kailangan itong inumin araw-araw para sa puso at alta presyon. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sakaling kailanganing isugod sa ospital ang kanyang nanay Cora. Ito na marahil ang sagot. Isang sagot na dumating sa anyo ng isang mayabang, suplado at gwapong problema. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili. Magkano, tanong niya, ang boses ay diretso at walang emosyon na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Isang kilay ni Zaki ang tumaas, tila nagustuhan ang kanyang pagiging prangka. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone, may pinindot ng ilang beses, at pagkatapos ay ipinakita ito sa kanya. Isang bank transfer confirmation. Ang mga numero ay napakarami na halos mahilo si Samantha. 500,000 piso. Namilog ang kanyang mga mata. 500,000. Para lang magpanggap. Ang perang iyon ay higit pa sa kikitain niya sa pagtitinda ng kakanin sa loob ng 5 taon. Sapat na iyon para sa mga gamot ni Aling Cora, para sa pagpapaayos ng kanilang munting bahay, at para magkaroon sila ng kaunting kapayapaan sa isip. That's just the down payment, sabi ni Zach, ibinulsa ang cellphone. You'll get the other half when the job is done. And I will cover all of Aling Cora's hospital bills, should she need it, consider it a bonus. Iyon ang huling suntok. Ang alok na hindi niya kayang tanggihan. Ang kalusugan ni Aling Cora ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin siya kay Zach, diretso sa mga mata. Pumapayag ako. Isang araw pagkatapos ng kasunduan, ang buhay probinsya ni Samantha ay tuluyan ng naglaho. Sinundo siya ng driver ni Zach sa mismong tapat ng bahay nila. Ang pamamaalam nila ni Aling Cora ay puno ng luha at mga bilin. Anak, mag-iingat ka doon. Huwag kang magpapakagutom. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan kung sino ka, humihikbing sabi ni Aling Cora, mahigpit ang yakap sa kanya. Huwag mong hayaang kainin ka ng Maynila. Pangako po, Nay. Tatawag ako lagi, sagot ni Samantha, pinipigilan ang sariling pag-iyak. Sa biyahe papuntang Maynila, nakadungaw lang siya sa bintana ng kotse. Ang mga puno at bukirin ay dahan-dahang napalitan ng mga gusali at billboard. Ang sariwang hangin ay napalitan ng usok. Ang katahimikan ay napalitan ng walang tigil na busina. Pakiramdam niya ay isa siyang isda na inilipat mula sa sapa patungo sa isang malaki at magulong aquarium. Dinala siya ni Zach sa isang condominium unit sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang sala na mas malaki pa sa buong bahay nila ni Aling Cora. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisam, at tanaw mula roon ang kumikinang na syudad. Ang lahat ay kulay puti, itim at abo. Malinis, moderno pero walang buhay. Parang si Zach. This will be your home for the duration of our contract, sabi ni Zach, inilapag ang kanyang briefcase sa isang glass table. Your room is over there. May mga damit at gamit na dyan para sa'yo. Tomorrow, your training begins. Training, gulat na tanong ni Samantha. Of course, sagot ni Zach na parang iyon ang pinakahalatang bagay sa mundo. You can't meet Casey looking like you. Kailangan mong matutong kumilos, magsalita, at manamit na parang sanay ka sa mundong ito. You need to be believable. Nasaktan si Samantha sa sinabi niya, pero nilunok na lang niya ito. Part of the job, sabi niya sa sarili. Pera lang to. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang impyerno, o ang tinatawag ni Zach na makeover and etiquette training. Dumating ang isang grupo ng mga tao, hairstylist, makeup artist, fashion stylist, at pinagpiestahan siya. Gupit dito, kulay doon. Hilod dito, facial doon. Para siyang isang manika na binibihisan at inaayusan. Ang pinakamatinding kalbaryo ay ang pagsuot ng high heels. Straighten your back. Shoulders back. Walk like you own the place, not like you're about to fall off a cliff, sigaw ni Zach,
na nakaupo sa isang sofa na parang isang hari, habang pinapanood siyang maglakad-lakad sa sala suot ang isang peres ng 5 pulgadang stiletto. Hindi ko kaya. Para akong flamingo na may rayuma, reklamo ni Samantha, muntik ng matapilo. Practice. Everything is about practice, walang pakialam na sabi ni Zach. Sa loob ng isang linggo, iyon ang naging routine nila. Sa umaga, tinuturuan siya kung paano gamitin ang napakaraming kubyerto sa isang formal na hapunan. Sa hapon, pinapraktis siyang maglakad at umupo ng may poise. Sa gabi, binibigyan siya ni Zach ng e-script, mga impormasyon tungkol sa kanya, kung paano sila nagkakilala, at mga sagot sa posibleng itanong ni Casey. Sa kabila ng pagiging suplado at demanding ni Zach, may mga pagkakataong nasisilip ni Samantha ang ibang bahagi ng pagkatao nito. Minsan, habang pinipilit niyang kabisaduhin ang pangalan ng mga sikat na wine, nakatulugan niya ito sa sofa. Nagising na lang siyang may kumot na nakabalot sa kanya. Noong isang beses naman, habang nag-aalmusal sila sa katahimikan, napansin niyang hindi nito ginagalaw ang sinangag. Ayaw mo, tanong niya. Don't eat garlic rice, maikling sagot nito. Kinabukasan, nagluto si Samantha ng plain rice. Nakita niyang napangiti ng bahagya si Zach bago ito sumubo. Mga maliliit na bagay, pero para kay Samantha, iyon ay mga siwang sa pader na itinayo ni Zach sa paligid nito. Unti-unti, ang inis na nararamdaman niya ay nahahaluan ng kuryosidad. At kung aaminin niya sa sarili, kaunting kilig. Dumating ang araw ng paghaharap. Dinala siya ni Zach sa isang mamahaling restaurant, kung saan ang bawat plato ay marahil katumbas ng isang linggong kita niya sa pagtitinda ng kakanin. Suot niya ang isang eleganting itim na bestida, ang buhok niya ay nakapusod ng maayos, at ang kanyang mga paa ay sumisigaw sa sakit sa loob ng mga stiletto. Kinakabahan siya, pero inaalala niya ang mga bili ni Zach, act confident. You belong here. You are with me. Nakaupo na sa isang mesa sa may bintana si Casey. Kahit nakaupo, halata ang kanyang kagandahan. Maputi, balingkinitan, at may mga matang tila laging may bahid ng lungkot. Mayroon siyang aura ng isang babasaging anghel. Nang makita niya si Zach, ngumiti siya, isang ngiting halatang para lang kay Zach. Nang mapadako ang tingin niya kay Samantha, ang ngiti ay bahagyang nawala. Zach, darling. You're here, bati ni Casey, tumayo para yumakap at humalik sa pisngi ni Zach. Tumingin ito kay Samantha. And you must be. Casey, this is Samantha, pakilala ni Zach, inilagay ang isang kamay sa likod ni Samantha. Ang simpleng haplos na iyon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Samantha, this is Casey Alcantara. Ngumiti si Samantha, ang ngiting pinraktis niya ng 100 beses sa salamin. Nice to meet you, Casey. The pleasure is all mine, sagot ni Casey. Ang boses ay matamis pero ang mga mata ay matalim, sinusuri si Samantha mula ulo hanggang paa. I've heard things about you. The viral girl, right? How brave. Naramdaman ni Samantha ang pag-init ng kanyang pisngi. So, alam niya. Siyempre, alam niya. Inihanda na siya ni Zach para dito. It was an unfortunate accident, sagot ni Samantha, pinanatiling kalmado ang boses. But I guess, it was destiny. That's how we met, T. Tumingin siya kay Zach at ngumiti ng buong tamis. Umupo sila at umorder. Ang buong hapunan ay isang pagsubok sa pag-arte. Si Casey ay walang tigil sa pagpapaalala ng kanilang nakaraan ni Zach. Remember that time in Paris, Zach? You bought me that ridiculous hat, and we laughed all day. Oh, you're using that watch gave you for your birthday. It still looks good on you. Bawat salita ni Casey ay isang patutsada, isang paraan para ipamukha kay Samantha na siya ay isang tagalabas, isang estranghero sa mundo nilang dalawa. Si Samantha naman, buong galing na ginampanan ang kanyang papel. Tumatawa sa mga tamang pagkakataon, sumasagot ng may kumpiyansa, at paminsan-minsan ay hinahaplos ang braso ni Zach o inaayos ang kwelyo nito. Si Zach, sa kabilang banda, ay tahimik lang. Nasa gitna siya ng 2 babae, parang nanonood ng isang laro ng tennis. Pero napansin ni Samantha na sa tuwing nagsasalita si Casey, may bahid ng lungkot at pagkakasala sa mga mata ni Zach.
At sa tuwing gagawin naman niya ang kanyang key role, bilang girlfriend, may mabilis na kislap ng paghanga, o baka guni-guni niya lang, na dumadaan sa mukha nito. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay nila ay magkalapit. Habang abala si Casey sa pagkukwento tungkol sa isang art exhibit, hindi sinasadyang gumalaw ang kamay ni Samantha at dumampi ito sa kamay ni Zack. Pareho silang natigilan. Isang mainit na kuryente ang muling gumapang sa kanyang balat. Akala niya ay aalisin ni Zack ang kamay nito, pero hindi. Hinayaan lang niya itong manatili roon, ang mga daliri nila ay halos magkadikit. Ang puso ni Samantha ay biglang kumabog ng malakas. Peking relasyon lang to, Sam. Huwag kang marupok, paalala niya sa sarili. Pero ang init ng kamay ni Zack ay masyadong totoo. Masyadong nakakakilig. Nang matapos ang dessert, nagpaalam si Casey na magpupunta sa restroom. Naiwan silang dalawa ni Zack sa mesa. Biglang naging awkward ang katahimikan. "You're doing great," basag ni Zack sa katahimikan, ang boses ay mahina. "You're a natural." "Salamat. Magaling yata ang trainer ko," sagot ni Samantha, may halong sarkasmo. Ngumiti si Zack. Isang totoong ngiti. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Samantha ang lahat, ang kontrata, ang pera, ang pagpapanggap. Ang nakita lang niya ay isang gwapong lalaki na may malungkot na mga mata. Bumalik si Casey mula sa restroom, at ang ngiti sa mukha ni Zack ay agad na naglaho. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, biglang huminto si Casey. Humarap ito sa kanila, ang mga mata ay nakatuon kay Zack, pero ang mga salita ay malinaw na para kay Samantha. "You know, Zack," simula ni Casey, ang boses ay puno ng pait. "You can hire all the girls you want. You can dress them up, teach them how to act, and parade them in front of me." Lumapit ito, ang mga mata ay nangingilid sa luha. "But she's just a replacement, right?" Tumingin ito kay Samantha, ang bawat salita ay parang sampal. "A temporary fix. Because deep down, you know you can't replace me. You can't replace what we had." Hindi nakasagot si Zack. Nakatitig lang ito kay Casey na may halong awa at sakit. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Samantha. Replacement. Temporary fix. Alam niya. Alam niyang iyon ang totoo. Pero bakit ang sakit pakinggan? Bakit parang tinutusok ang puso niya? Tinalikuran sila ni Casey at sumakay sa sarili nitong kotse. Naiwan silang dalawa ni Zack sa sidewalk, nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Tahimik ang biyahe nila pabalik sa kondominium. Walang nagsasalita. Si Samantha ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na nagmimistulang mga bituin na nahulog sa lupa. Pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Naiinis siya. Naiinis siya kay Casey sa pagpaparamdam sa kanya na isa siyang basura. Naiinis siya kay Zack dahil sa paggamit sa kanya. Pero higit sa lahat, naiinis siya sa sarili niya. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagiging bayad na pag-ibig nito, nahuhulog na yata siya. Nagkakaroon na ng kilig ang peking relasyon nila. Pagdating nila sa unit, dire-diretso si Samantha papunta sa kanyang kwarto. "Samantha," tawag ni Zack bago pa niya maisara ang pinto. Humarap siya, hindi itinago ang sakit sa kanyang mukha. "Ano?" Lumapit si Zack. Sa unang pagkakataon, nakita ni Samantha ang totoong emosyon sa mukha nito, pagsisisi. "I'm sorry. You shouldn't have heard that." "Pero totoo, di ba?" Mapait na sabi ni Samantha. "Isa lang akong pamalit. Isang pansamantalang pampalipas oras. Kasama yan sa kontrata, tama? So, don't apologize. Ginagawa ko lang ang trabaho ko." Tinalikuran na niya ito at isinara ang pinto. Sumandal siya sa likod nito at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa labas ng pinto, nanatiling nakatayo si Zack. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang kakatok, pero ibinabarin niya ito. Napabuntong hininga siya, ginulo ang kanyang perpektong buhok sa frustrasyon. "I'm sorry," bulong niya sa saradong pinto, kahit alam niyang hindi na siya maririnig. "It's more complicated than you think." Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng hapunan kasama si Casey ay naging isang malamig na gyera sa pagitan ni Zack at Samantha.
Nag-iiwasan sila sa loob ng malaking kondominium unit na para bang may invisible na pader na humahati sa kanilang dalawa. Ang mga almusal ay naging tahimik, ang mga pag-uusap ay naging formal at tungkol lang sa trabaho. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig, pinalitan ng yelo ng katotohanan. Replacement. Temporary fix. Ang mga salitang iyon ay parang multo na bumubulong sa tenga ni Samantha sa tuwing makikita niya si Zack. Ngunit habang pilit niyang isinasara ang puso niya sa kasalukuyan, ang kanyang isip naman ay unti-unting binubuksan ang pinto ng nakaraan. Nagsimula ito bilang mga pira-pirasong imahe. Isang nagliliyab na kortina. Ang amoy ng nasusunog na kahoy. Isang anino ng isang lalaking nakatayo sa may pinto. At ang paulit-ulit na sigaw na ngayon ay mas malinaw na, Nathalie. Gumising ka, Nathalie. Isang gabi, nagising si Samantha na sumisigaw. Humahangos, basang-basa ng pawis, at ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol sa isang pista. Napaupo siya sa kama, niyakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot. Hindi na ito isang simpleng panaginip. Pakiramdam niya ay isa itong alaala na pilit kumakawala mula sa madilim na sulok ng kanyang isipan. Sino si Nathalie? At bakit sa tuwing naririnig niya ang pangalang iyon sa kanyang panaginip, pakiramdam niya ay siya ang tinatawag? Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Zack, halatang kagigising lang, ang buhok ay magulo at nakasuot lang ng puting t-shirt at pajama pants. Ang imahe ng perpektong sihi ay nawala, napalitan ng isang ordinaryong lalaking may bakas ng pag-aalala sa mukha. Okay ka lang? Narinig kitang sumigaw, tanong niya, ang boses ay magaspang dahil sa pagtulog. Tumingin lang si Samantha sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa takot. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin dito ang lahat. Gusto niyang magsumbong. Pero pinigilan niya ang sarili. Ano naman ang pakialam nito? Isa lang siyang empleyado. Okay lang ako, pilit niyang sabi. Masamang panaginip lang. Tinitigan siya ni Zack na parang hindi naniniwala. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kama. Hindi nagsalita, hinintay lang siyang kumalma. Ang presensya niya, kahit tahimik, ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Samantha. Lagi mo bang napapanaginipan yan? Tanong ni Zack pagkaraan ng ilang sandali. Tumango si Samantha. Tungkol sa sunog. Sa pagbanggit niya ng salitang isunog, nakita niya ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Zack. Isang kislap ng gulat, ng takot ng pagkakakilala. Pero kasing bilis din itong nawala, na halos isipin ni Samantha na guni-guni niya lang iyon. Maybe you're just stressed, sabi ni Zack, tumayo na. To your side to get some sleep. May event tayong pupuntahan bukas. Bumalik na ito sa kwarto nito, iniwan si Samanthang mas lalo pang naguguluhan. Bakit ganoon ang reaksyon niya? May alam ba siya tungkol sa panaginip niya? O nagiging paranoid na lang siya? Isang kulay dugong bestida na yakap ang kanyang katawan at buhok na nakaayos sa isang eleganteng bun, muling ginampanan ni Samantha ang kanyang papel. Umiti siya sa mga kamera, tumawa sa mga biruan ng mga business partners ni Zack, at hinayaan ang kamay nito na manatili sa kanyang bewang. Pero ang lahat ng pag-arte ay parang bula na pumutok nang makita niya si Casey sa kabilang dulo ng ballroom. Mag-isa ito, nakatayo malapit sa isang malaking bintana, hawak ang isang baso ng champagne. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Umiti si Casey, isang ngiti na puno ng panunuya at banta. Excuse me for the moment, gentlemen, paalam ni Samantha sa mga kausap nila. I just need to go to the powder room. Alam niyang isang pagkakamali, pero hindi niya napigilan ang sarili. Sinundan niya si Casey papunta sa isang mas liblib na bahagi ng hallway. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Casey nang hindi lumilingon, ang boses ay malamig. Gusto ko lang malaman kung ano ang problema mo, matapang na sagot ni Samantha. Humarap si Casey at sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari sa mukha nito. Puro galit. Ang problema ko? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Isa kang peking anino na pilit na sumisingit sa lugar na hindi para sayo. Wala akong inaagaw sayo, giit ni Samantha. Tumawa si Casey, isang tawang walang saya. Wala. Talaga ba? Huwag kang magmalinis. Alam kong bayaran ka lang. Isang hamak na tindera ng kakanin ang nagpapanggap na prinsesa.
How much is he paying you? Sapat ba para takpan ang kahihiyan mo? Bawat salita ay tumama. Pero hindi nagpatinag si Samantha. Hindi mo ako kilala. Oh, I think I do. Lumapit si Casey. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. But the real question is, do you know who you are? Tinitigan niya si Samantha ng may kahulugan. You're not who you think you are. Ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan, di ba? Walang alaala. Walang nakaraan. Para kang isang blankong papel na sinusulatan ni Zach ng kung anong gusto niya. Natigilan si Samantha. Paano nalaman ni Casey ang tungkol sa amnesia niya? Ang impormasyong iyon ay hindi kasama sa script na ibinigay ni Zach. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Samantha. Ask your boyfriend, gumisi si Casey. Baka mas marami pa siyang alam tungkol sa'yo, kaysa sa inaakala mo. Sakto namang dumating si Zach, nakakunot ang noo. What's going on here? Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ang galit sa mukha ni Casey at ang takot at pagkalito sa mukha ni Samantha. Zach, darling. I was just getting to know your girlfriend, sabi ni Casey, ang tono ay puno ng sarkasmo. Tinanong ko lang siya tungkol sa nakaraan niya. It seems to be a very sensitive topic. Tumingin si Zach kay Samantha, pagkatapos ay kay Casey. Isang galit na hindi pa nakikita ni Samantha dati ang gumuhit sa mukha niya. Casey, stop it, T. Really? Are you scared she'll find out the truth? Hamon ni Casey. I said, stop it, sigaw ni Zach, hinawakan si Casey sa braso. Ang sigaw niya ay umalingaw sa tahimik na hallway, sapat na para mapalingon ang ilang mga bisita. Napatitig si Samantha sa eksena. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya ni Zach. Inaasahan niyang sasabihin ito kay Casey na tigilan siya. Pero hindi. Ang ginawa ni Zach ay sugurin si Casey. Pinatigil niya ito, pero hindi para protektahan si Samantha. Para protektahan ang isang sikreto. Pakiramdam ni Samantha ay sinampal siya ng katotohanan. Hindi siya ang mahalaga dito. Ang mahalaga ay ang kung anumang lihim na pinagtatakpan ni Zach at ni Casey. Tinalikuran niya silang dalawa at mabilis na naglakad palayo, hindi pinansin ang pagtawag ni Zach sa kanyang pangalan. Dire-diretso siyang lumabas ng hotel, hindi alintana ang malamig na hangin o ang mga tingin ng tao. Pumara siya ng taxi at sumakay. Habang nasa loob ng taxi, nanginginig ang buong katawan niya. Ang mga sinabi ni Casey ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. You're not who you think you are. Baka mas marami pa siyang alam tungkol sa'yo. At ang reaksyon ni Zach. Ang galit niya. Ang takot sa mga mata niya. May itinatago si Zach. Isang bagay na malaki. Isang bagay na may kinalaman sa kanya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, pero sa pagkakataong iyon, sinagot niya. Hello? Sam. Anak. Boses iyon ni Aling Nena, ang kapitbahay nila sa probinsya. Humihikbi ito. Agad na kinabahan si Samantha. Tita Nena. Bakit po? Anong nangyari? Si Nanay Cora, kamusta siya? Sinugod namin siya sa ospital kaninang umaga. Inatake sa puso, umiiyak na sabi ni Aling Nena. Pero okay na siya ngayon, nakasteble na. Huwag kang mag-alala masyado. Nakahinga ng maluwag si Samantha, pero agad ding bumalik ang kaba. Pupunta na po ako dyan. Anak, may isa pa akong sasabihin, huminto si Aling Nena, na tila nag-aalangan. Kanina, may dumating dito sa ospital. Isang matandang lalaki. Mukhang napakayaman. May mga kasama siyang bodyguard. Sino po? Hinanap niya si Cora. At pagkatapos hinahanap kanya, anak. Napakunot ang noo ni Samantha. Ako po? Bakit daw? Huminga ng malalim si Aling Nena bago ibinagsak ang bomba. Hinanap niya ang babaeng dinala raw ni Cora mula sa lugar ng isang malaking sunog 3 taon na ang nakalipas. Hinahanap niya ang anak niyang nawawala. Nanlamig ang buong katawan ni Samantha. Ang panaginip. Ang sigaw. Hinanap niya ang babaeng nagngangalang. Nathalie Delator. Nathalie Delator.
Ang pangalan ay parang isang dayuhang salita na narinig ni Samantha sa unang pagkakataon, ngunit kasabay nito, parang isang pamilyar na awit na matagal nang nakalimutan. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang ingay ng Maynila ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang pangalang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Nathalie. 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 Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagkababa ng taxi, dumiretso siya sa condominium unit para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi niya pinansin ang sunod-sunod na tawag at text mula kay Zach. Ang tanging nasa isip niya ay makarating sa probinsya. Kailangan niyang makita si Nanay Cora. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang biyahe pabalik sa Barangay Esperanza ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Bawat kilometro ay parang isang hakbang papalapit sa isang pinto na hindi niya alam kung ano ang nasa likod. Takot, kagalakan, o mas matinding sakit. Pagdating niya sa maliit na pampublikong ospital kung saan dinala si Aling Cora, bumungad sa kanya ang isang di pangkaraniwang tanawin. Sa labas ng simpleng gusali ay may dalawang itim na thi na nakaparada. Sa lobby, may mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga postura ay alerto at propesyonal. Para silang mga pader na bakal na nagbabantay sa isang mahalagang tao. Nakita siya ni Aling Nena at agad siyang sinalubong. Sam! Mabutit nakarating ka. Tita, si Nanay. Nasaan siya? Nag-aalalang tanong ni Samantha. Nasa loob. Kasama niya. Yung bisita, sagot ni Aling Nena, ang mga mata ay sumulyap sa direksyon ng isang pribadong kwarto. Kanina ka pa nila hinihintay. Huminga ng malalim si Samantha at dahan-dahang naglakad papunta sa silid. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay dinadala siya ng kanyang mga paa patungo sa kanyang kapalaran. Huminto siya sa harap ng pinto, nag-alinlangan. Paano kung isa lang itong malaking pagkakamali? Binuksan niya ang pinto. Nakaupo sa gilid ng kama si Aling Cora, mukhang pagod ngunit masigla na. At sa tabi nito, sa isang silya, ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling barong, may puti ng buhok, at may mga mata na puno ng otoridad, ngunit may bahid din ng malalim na kalungkutan. Sa likuran nito ay nakatayo ang dalawa pang lalaking nakasweet. Nang makita siya ng matandang lalaki, dahan-dahan itong tumayo. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ikaw na ba? Nautal na tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Samantha kay Aling Cora, naghahanap ng sagot. Tumango si Aling Cora, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Anak, sabi ni Aling Cora, inaabot ang kamay niya. Siya si Don Ernesto de la Torre. Humarap si Samantha sa matanda. Ang mukha nito. Mayroon itong pamilyar na hugis. Ang mga mata para itong nakatingin sa isang mas matandang bersyon ng sarili niya sa salamin. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Samantha. 3 taon, nagsimulang magsalita si Don Ernesto, ang boses ay puno ng pighati. 3 taon kitang hinanap. Mula nang mangyari ang sunog sa rest house, akala ng lahat ay kasama ka sa mga nasawi. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ipinahanap kita sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Sunog. Ang panaginip. Biglang nag-flash sa isip ni Samantha ang mga imahe, apoy, usok, ang sigaw. Ano pong pangalan ng anak ninyo? Tanong ni Samantha, kahit na parang alam na niya ang sagot. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Don Ernesto. Nathalie. Ang aking nag-iisang anak. Ang aking prinsesa. Nathalie Isabel de la Torre. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang panaginip. Ang pangalan. Ang sinabi ni Casey. Ang kakaibang reaksyon ni Zach. Paano kayo nakakasiguro? Ang iyong nunal, sabi ni Don Ernesto, itinuro ang isang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata ni Samantha. Isang nunal na lagi niyang tinitingnan sa salamin pero hindi binibigyan ng pansin. Katulad ng sa iyong ina. Naglabas ang isang tauhan ni Don Ernesto ng isang brown envelope at iniabot ito sa kanya. Binuksan ito ni Samantha. Sa loob ay mga litrato.
Isang batang babae na may malaking ngiti, nakaupo sa balikat ng isang mas batang Don Ernesto. Isang teenager na may parehong nunal, nag-celebrate ng kanyang debut. Ang mga mata, ang ngiti, ang hugis ng mukha walang duda. Siya iyon. Kasama ng mga litrato ay isang dokumento. Isang resulta ng test. Ipinaliwanag ng tauhan na kumuha sila ng sample mula sa buhok na naiwan ni Samantha sa unan sa ospital at ikinumpara ito sa SE ni Don Ernesto. Result, 79.9% match. Bumagsak si Samantha sa pinakamalapit na upuan, hawak ang mga ebidensya ng kanyang nawawalang pagkatao. Siya si Nathalie De La Torre. Hindi siya si Samantha. Ang buhay na kilala niya sa loob ng 3 taon ay isang anino lamang. Tumingin siya kay Aling Cora. Nanay, alam niyo po. Umiiyak na tumango si Aling Cora. Patawarin mo ako, anak. Noong una, akala ko ay isa ka lang sa mga residente na nawala ng bahay sa sunog. Dinala kita, inalagaan. Pero nang magtagal at hindi bumabalik ang alaala mo, natakot ako. Natakot akong baka kapag nalaman mo ang totoo, iwan mo na ako. Naging makasarili ako dahil napamahal ka na sa akin na parang tunay na anak. Niyakap ni Samantha si Aling Cora. Walang galit sa puso niya, tanging pasasalamat. Kayo po ang nagligtas sa akin, Nay. Kayo ang naging nanay ko. Hinding-hindi magbabago yon. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Ang makapangyarihang si Don Ernesto De La Torre, isang kilalang tycoon sa mundo ng negosyo, ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Samantha. Anak ko. Nathalie, sabi nito, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Ang eksenang iyon, isang amang lumuluhod sa kanyang nawawalang anak, ay sapat na para durugin ang puso ng sinumang makakita. Tinulungan ni Samantha na tumayo ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng 3 taong pangulila, takot at paghahanap. Habang pauwi sila mula sa ospital, sakay ng isa sa mga dihi ni Don Ernesto, hindi pa rin lubos na mag-sink in kay Samantha, kay Nathalie ang lahat. Tinitingnan niya ang kanyang ama, na hindi inaalis ang tingin sa kanya, na para bang natatakot na baka mawala na naman siya kapag kumurap ito. May isa pa tayong problema, anak, seryosong sabi ni Don Ernesto, hinawakan ang kanyang kamay. Ang sunog hindi iyon aksidente. Napakunot ang noo ni Nathalie. Ano po? May gustong manakit sa atin, sa ating pamilya. Mga katunggali sa negosyo. Sila ang may kagagawa ng sunog. At ngayong alam na nilang buhay ka maaaring nasa panganib ka ulit. Kasabay ng kanyang sinabi, napansin ng driver ang isang itim na van na kanina pa sumusunod sa kanila mula pa sa ospital. Sir, may buntot tayo, sabi ng driver sa intercom. Agad na naging alerto ang mga bodyguard. Tumingin si Don Ernesto sa likuran, at ang mukha niya ay nagpakita ng determinasyon. Bilisan mo. Huwag mong hayaang makalapit sila. Biglang bumilis ang takbo ng kanilang sasakyan. Ang puso ni Nathalie ay muling kumabog ng mabilis, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkalito, kundi sa takot. Totoo ang sinabi ng kanyang ama. May humahabol sa kanila. Habang nagaganap ang high-speed chase sa makipot na kalsada ng probinsya, isang pangalan ang biglang pumasok sa isip ni Nathalie. Zack. Zack Villarama. Ang pamilya nila ay isa sa mga pinakamalaking katunggali ng mga De La Torre sa industriya. Ang biglaang pag-aalok niya ng trabaho, ang pagpilit niyang itago si Nathalie sa kanyang kondominium, ang kakaibang reaksyon niya nang mabanggit ang sunog. Hindi kaya may alam din siya dito? O mas malala pa, kasabot ba siya? Biglang nag-ring ang cellphone ni Don Ernesto. Isang private number. Sinagot niya ito at inilagay sa speakerphone. De La Torre, sagot ni Don Ernesto, ang boses ay matigas. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpapanlamig sa dugo ni Nathalie. Don Ernesto. I heard the good news. Nahanap mo na raw ang prinsesa mo, sabi ng boses ni Zack Villarama. Ang tono niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Just piece of advice. Kung ako sa'yo, ilayo mo na siya dyan. Dahil kung hindi, baka hindi nasunog ang susunod na mangyari. Villarama.
Anong kinalaman mo dito? Galit na sigaw ni Don Ernesto. Isang maikling tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala ninyo. Lalo na tungkol sa kung sino talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa mo, ang ina ni Nathalie. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaba na ni Zafi ang tawag, iniwan ang mag-amang delatore na tulala, at si Nathalie na may pusong puno ng takot, pagdududa, at isang nagsisimulang galit. Ang mga salita ni Zack sa telepono ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Nathalie. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala ninyo. Lalo na tungkol sa kung sino talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa mo, ang ina ni Nathalie. Ang banta ay malinaw. Ang implikasyon ay nakakakilabot. At ang sakit ay hindi maipaliwanag. Sa tulong ng mga bodyguard ni Don Ernesto, ligtas silang nakarating sa mansyon ng mga delatore sa Maynila. Isang malawak at antigong bahay na puno ng mga larawan ng isang pamilyang hindi niya matandaan, ngunit alam niyang bahagi siya. Habang ginagabayan siya ng kanyang ama sa bawat sulok ng bahay, unti-unti may mga pira-pirasong alaala na bumabalik. Ang hagdanan kung saan siya nadulas noong bata pa siya. Ang hardin kung saan niya madalas kalaro ang kanyang ina. Ang piano sa sala kung saan tinuruan siyang tumugtog ni Don Ernesto. Ngunit kasabay ng mga masasayang alaala ay ang pagbabalik din ng bangungot. Isang gabi, habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang bagong kwarto, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng bawat patak ay parang martilyo na pumupukpok sa pader ng kanyang amnesia. At bigla, bumukas ang pader. Sunog! Ang init ay nakakapas. Ang usok ay nakakasakal. Nakahiga siya sa sahig, hirap huminga. May isang anino na papalapit sa kanya. Isang lalaki. Sinubukan niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nathalie. Boses iyon ng isang pamilyar na lalaki. Si Zack. Nakita niya ang mukha nito sa gitna ng apoy, puno ng takot at determinasyon. Binuhat siya ni Zack. Dinala siya papalabas ng nagliliyab na kwarto. Sa labas, sa gitna ng gulo, ibinaba siya nito sa damuhan. Akala niya ay ililigtas siya nito, aalisin sa lugar na iyon. Pero hindi. Patawarin mo ako, bulong ni Zack, ang mga mata ay puno ng sakit. Pagkatapos, tumalikod ito at tumakbo pabalik sa gulo, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ang huli niyang nakita bago siya mawala ng malay ay ang pagguho ng bahagi ng bahay. Hindi napasigaw si Nathalie, napahawak sa kanyang ulo, habang ang buong alaala ng gabing iyon ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Si Zack. Si Zack ang lalaki sa kanyang mga panaginip. Si Zack ang nagligtas sa kanya mula sa apoy. Pero iniwan din siya ni Zack. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa apoy. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kilig sa kabila ng kanilang peking relasyon, ay ang parehong lalaki na may kinalaman sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang lahat ng ginawa nito, ang pagkuha sa kanya bilang peking nobya, ang pagtago sa kanya sa kondominium, hindi iyon dahil sa awa o pagkakataon. Isa iyong plano. Para siyang itago. Para ilayo sa katotohanan. Ang pag-ibig na nagsimulang mamukadkad sa puso niya ay biglang nalanta, napalitan ng galit, pagkadismaya at matinding pagtataksil. Kinabukasan, hindi na siya nagpaalam kay Don Ernesto. Umalis siya ng mansyon at nagpunta sa isang lugar kung saan sigurado siyang mahahanap si Zaz, ang Villarama Holdings. Naglakad siya sa lobby na parang isang bagyo, hindi pinansin ang mga security guard na sumusubok na pigilan siya. Dire-diretso siyang sumakay sa private elevator patungo sa opisina ng C. Pagbukas ng pinto, naroon si Zack, nakatalikod at nakatingin sa malawak na bintana, tila malalim ang iniisip. Zack, tawag ni Nathalie, ang boses ay malamig at matigas. Lumingon si Zack. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng lungkot at pagsisisi nang makita niya ang ekspresyon ni Nathalie. Alam na niya. Nathalie. I can explain. Explain? Tumawa si Nathalie, isang tawang walang buhay. Explain what? Na ginamit mo ako. Nanilinlang mo ako. Na ang buong aksidente sa palengke ay isang malaking palabas lang para makuha mo ako. Hindi totoo yan. The incident at the market was real. It was coincidence.
Pero nang makita kita, nang malaman kong ikaw si Nathalie, I had to do something. I had to protect you, paliwanag ni Zack, lumalapit sa kanya. Umatras si Nathalie. Protect me. O protektahan ang sarili mo. Ang pamilya mo. Naalala ko na ang lahat, Zack. Ikaw yung nandoon. Binuhat mo ako. Tapos iniwan mo ako sa gitna ng apoy. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang saksak sa puso ni Zack. Bakit mo ko iniwan noon? Sigaw ni Nathalie, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kung gusto mo akong protektahan, bakit mo ako iniwan para mamatay? Hindi makasagot si Zack. Yumuko siya, hindi kayang salubungin ang mga mata ni Nathalie na puno ng sakit. Hindi mo maiintindihan. Then make me understand. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Casey. Pero iba ang itsura niya ngayon. Maputla, nangangayayat at nakasuot ng bonnet sa ulo. Tama na yan, mahinang sabi ni Casey, ang boses ay hirap. Nagulat ang dalawa sa kanyang pagdating. Casey, anong ginagawa mo dito? You should be resting, nag-aalalang sabi ni Zack, lalapitan sana ito pero pinigilan siya ni Casey. Tumingin si Casey kay Nathalie at sa unang pagkakataon, walang galit o panunuya sa mga mata nito. Tanging pagod at pagsisisi. Ako ang may kasalanan ng lahat, pag-amin ni Casey. Ang pamilya ko. Ang tatay ko ang nagpautos ng sunog. He wanted to ruin your family. Pero hindi niya alam na nandoon ka sa rest house. At lalong hindi niya alam na nandoon din si Zack. Tumingin siya kay Zack. Pumunta si Zack doon para pigilan ako, para kumbinsihin akong tumakas kasama niya, malayo sa kasamaan ng tatay ko. Pero huli na ang lahat. He saved you, Nathalie. Pero kinailangan kanyang iwan dahil bumalik siya para iligtas ako. Isang nakabibinging katotohanan. Iniwan siya ni Zack para kay Casey. Ang sakit ay lalong lumalim. Hindi lang ito tungkol sa kasinungalingan. Tungkol ito sa pagpili. At hindi siya ang pinili. At ang nanay mo, dugtong ni Casey, humihinga ng malalim. Aksidente ang pagkamatay niya. It was a car crash. Pero ang tatay ko, he made it look like it was your father's fault. Ginamit niya iyon para sirain ang reputasyon ng pamilya ninyo. Pagkatapos ng kanyang confession, nanghina si Casey at napaupo sa sofa. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Nathalie. Ang lalaking minahal niya ay may malaking bahagi sa kanyang bangungot. Ang babaeng kinaiinisan niya ay biktima rin pala. Ang lahat ay isang malaking gulo ng kasinungalingan, pag-ibig at pagtataksil. Na news channels at social media. Isang video confession. Sa video, nakaupo si Casey sa isang hospital bed. Walang makeup, walang pagkukunwari. Mahina ang kanyang boses, pero malinaw ang bawat salita. Inamin niya ang lahat, ang kasalanan ng kanyang ama, ang katotohanan sa likod ng sunog, at ang planong pagsira sa mga delatore. At pagkatapos, ibinagsak niya ang huling bomba. Ginagawa ko ito dahil gusto kong ituwid ang lahat bago ako mawala, sabi niya, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. I have stage 4 pancreatic cancer. At wala nang lunas. Ang balita ay kumalat na parang wildfire. Ang galit ng publiko kay Casey at sa pamilya nito ay biglang napalitan ng awa. Naging sentro siya ng simpatsya. Isang naghihingalong babae na humihingi ng kapatawaran. Nadurog ang puso ni Nathalie. Hindi dahil sa awa kay Casey, kundi dahil sa bigat ng lahat. Tumingin siya kay Zack na nakatitig sa screen ng TV, ang mukha ay blanko, wasak. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pag-aalaga ni Zack kay Casey, ang pagtitiis nito sa mga patutsada, ang pagprotekta nito sa kanya, lahat ay dahil alam niyang may taning na ang buhay nito. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi na niya kayang manatili sa magulong mundong iyon. Tinalikuran niya silang dalawa at tumakbo palabas ng opisina, palabas ng gusali. Kasabay ng paglabas niya ay ang muling pagbuhos ng malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang nararamdaman. Nathalie, wait! Hinabol siya ni Zack sa gitna ng ulan. Ang mamahaling suit nito ay basang-basa, ang perpektong buhok ay nagulo. Hinawakan siya nito sa braso, pilit na pinaharap sa kanya. Please, let me explain.
Let me make things right, pagmamakaawa ni Zack, ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Tumingin si Nathalie sa kanya, ang galit at sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Make things right. Paano, Zack? Ibabalik mo ang mga taon na nawala sa akin. Ibabalik mo ang buhay na hindi ko man lang nakilala? O ibabalik mo ang tiwala ko sa'yo? Umiling siya, marahas na inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Tapos na tayo, Zack. Ang kontrata, ang pagpapanggap, ang kung ano man itong namagitan sa atin. Tapos na. Pumara siya ng taxi at sumakay, hindi na lumingon pa. Mula sa bintana, nakita niya si Zack na naiwang nakatayo sa gitna ng ulan, talunan, wasak, habang pinapanood siyang papalayo. Ang imahe niya ay dahan-dahang lumabo, tinabunan ng ulan at ng sarili niyang mga luha. Sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan, isang flashback ang muling naglaro. Ang sunog. Pero sa pagkakataong ito, may karugtong. Isang kasunduan. Isang batang Zack Villarama na nakikiusap sa ama ni Casey. Iligtas niyo po ang pamilya ko. Huwag niyo silang idamay. Gagawin ko ang lahat. Good, sagot ng ama ni Casey. Mula ngayon, pag-aari ko na ang buhay mo. At pakakasalan mo ang anak ko, si Casey. Iyon ang bayad sa katahimikan ng pamilya mo. Naintindihan na ni Nathalie. Si Zack ay biktima rin. Isang bihag ng isang kasunduan na ginawa para protektahan ang kanyang pamilya. Pero ang pag-intinding iyon ay hindi sapat para burahin ang sakit. Hindi sapat para ayusin ang isang pusong nadurog ng paulit-ulit. Umalis si Nathalie sa Maynila nang walang paalam. Ang tanging bilin na iniwan niya kay Don Ernesto ay isang maikling sulat, Papa, kailangan ko lang po ng panahon. Babalik din ako. Bumalik siya sa nag-iisang lugar kung saan naramdaman niyang tunay siyang ligtas at payapa, sa Barangay Esperanza. Bumalik siya sa munting bahay ni Aling Cora, sa amoy na nilulutong kakanin, sa ingay ng mga tricycle, at sa simpleng buhay na minsan niyang tinakasan. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa iskandalo ng mga Villarama at De la Torre ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong issue. Ang pangalan ni Casey Alcantara ay paminsan-minsan na lang nababanggit, isang paalala ng isang trahedyang dumaan. Si Zack Villarama, ayon sa mga balita, ay nag-step down bilang CEO at tuluyang naglaho sa mata ng publiko. Para kay Nathalie, ang bawat araw sa probinsya ay isang hakbang patungo sa paghilom. Tinulungan niya si Aling Cora sa pagtitinda. Naglakad-lakad siya sa mga pamilyar na bukirin, hinahayaang hipa ng sariwang hangin ang kanyang mga alalahanin. Pinilit niyang kalimutan ang sakit, ang pagtataksil, ang imahe ni Zack na nakatayo sa ilalim ng ulan. Pero may isang bagay na hindi niya kayang kalimutan. Isang bagay na araw-araw na nagpapaalala sa kanya ng lahat. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa pagod. Ngunit nang maulit ito sa mga sumunod na araw, at nang mapansin niyang hindi na siya dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw, isang takot na maihalong pag-asa ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Kumuha siya ng pregnancy test mula sa botika sa bayan. Nanginginig ang mga kamay habang hinihintay niya ang resulta sa loob ng kanilang maliit na banyo. 2 linya. Malinaw na malinaw. Positibo. Napaupo siya sa sahig, hawak ang puting stick na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Buntis siya. Nagdadalang tao siya sa anak ni Zack. Ang bunga ng kanilang mga gabi sa kondominium, mga gabing puno ng peking pag-arte sa umaga, ngunit sa dilim, ay nagiging mga sandali ng totoong pagsuko sa tukso at damdamin. Ang bunga ng isang bayad na pag-ibig na nagkaroon ng kilig at ngayon ay may buhay na katibayan. Hindi niya alam ang gagawin. Paano niya sasabihin ito kay Aling Cora? Kay Papa Ernesto? At higit sa lahat sasabihin ba niya kay Zack? Pinili niyang itago muna ito. Ang kanyang lumalaking tiyan ay naging isang sikretong itinatago niya sa ilalim ng maluluwag na duster. Ang kanyang katawan ay nagbabago at kasabay nito ang kanyang puso. Ang galit na dati niyang nararamdaman para kay Zack ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang damdamin, ang pag-aalala ng isang ina para sa kanyang anak. Ang anak na ito ay walang kasalanan. Ang anak na ito ay nararapat sa isang buong pamilya. Pero kaya ba niyang ibigay iyon? Kaya ba niyang muling harapin si Zack?
Isang araw, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, hawak-hawak ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na, lumapit si Aling Cora. Anak, hanggang kailan mo itatago? Mahinahong tanong ni Aling Cora. Napatingin si Nathalie, gulat. Ngumiti si Aling Cora. Nanay mo ako, Nathalie. Kahit hindi ako ang tunay, ramdam ko. Nakikita ko. Matagal ko nang napapansin. Niyakap ni Nathalie ang kanyang nanay Cora at doon na umiyak. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Ang isang bata ay laging biyaya, hindi problema, sabi ni Aling Cora, hinahaplos ang kanyang likod. At ang pagpapatawad, anak, ay biyaya rin. Hindi para sa taong pinatatawad mo, kundi para sa sarili mo. Para makalaya ka. Ang mga salita ni Aling Cora ay tumatak sa kanyang puso. Makalipas ang ilang buwan, isang imbitasyon ang dumating para kay Don Ernesto. Isang malaking charity event sa isang kalapit na probinsya para sa mga biktima ng isang nagdaang bagyo. Pinilit siya ng kanyang ama na sumama para na rin daw makalabas at makalanghap ng ibang hangin. Nag-aalangan man, pumayag na rin si Nathalie. Sa event, suot ang isang simpleng maternity dress, sinubukan ni Nathalie na maging invisible. Ngunit ang ganda niya ay lalo lang lumitaw dahil sa kanyang pagbubuntis. Habang kumukuha siya ng pagkain sa buffet table, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nathalie. Nabitawan niya ang platong hawak. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo roon si Zack. Mas payat, may kaunting balbas, at ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na hindi pa rin nawawala. Pero naroon pa rin ang karisma, ang tindig na nakapagpatibok ng puso niya noon. Ang mga mata ni Zack ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mukha, patungo sa kanyang tiyan. Ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa gulat, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa isang dahan-dahang pag-unawa. Natulala ito, hindi makapagsalita. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila nawala. Walang nagsalita. Ang mga mata lang nila ang nag-uusap. Mga matang puno ng mga tanong, ng sakit, at ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Si Zack ang unang nakabawi. Humakbang siya palapit, ang mga mata ay hindi maalis sa tiyan ni Nathalie. Sa akin ba? Halos pabulong na tanong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Nathalie. Pero ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Napapikit si Zack, isang luha ang tumakas mula sa kanyang mata. Pagdilat niya, ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at isang bagong determinasyon. Lumuhod siya sa harap ni Nathalie, sa gitna ng maraming tao, hindi alintana ang mga tingin at bulungan. Nathalie, alam kong wala akong karapatan, nagsimula si Zack, hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong nasaktan kita. Sinira ko ang tiwala mo. Pero please hayaan mo akong bumawi. Tumingin siya sa tiyan ni Nathalie. Hayaan mo akong bumawi sa anak natin. Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Hayaan mo akong mahalin kayong dalawa. Tumingin si Nathalie sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit, ngunit siya ring ama ng batang dinadala niya, ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Naalala niya ang sinabi ni Nanay Cora. Ang pagpapatawad ay para makalaya ka. Dahan-dahan tumango siya. Isang maliit na tango, pero para kay Zack, iyon na ang pinakamahalagang sagot sa buong mundo. Tumayo si Zack at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako, ng pangalawang pagkakataon, at ng isang pag-ibig na handang harapin ang lahat ng pagsubok para muling mabuo. Sa yakap na iyon, sa gitna ng maraming tao, naramdaman ni Nathalie ang paghilom ng kanyang puso. Makalipas ang isang taon, ang hangin sa Isla de Hermosa ay amoy alat at pag-ibig. Isang maliit at pribadong isla na pag-aari ng mga delatore, na naging saksi sa pagsasama ng dalawang pusong sinubok ng panahon. Walang ingranding simbahan, walang daan-daang bisita. Tanging ang bughaw na dagat, ang puting buhangin, at ang mga pinakamalapit na tao sa buhay ni Zack at Nathalie. Nakatayo si Nathalie sa dulo ng isang maliit na pier na pinalamutsyan ng mga puting bulaklak at tela. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na maluwag sa kanyang katawan, habang karga-karga ang kanilang 6 na buwang gulang na anak, si Sandro, isang munting anghel na may mga mata ng ama at ngiti ng ina. Sa tabi niya ay si Don Ernesto, na ngayon ay isa ng mapagmahal na lolo, at si Aling Cora, na itinuring na niyang pangalawang ina. Sa kabilang dulo ng pier, naghihintay si Zack.
Nakaputing polo at khaki pants, mas simple, mas masaya, at ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mag-ina. Ang dating suplado at makapangyarihang sihi ay napalitan ng isang mapagmahal na ama at asawa. Dahan-dahang naglakad si Nathalie papalapit kay Zack, habang ang isang maliit na string quartet ay tumutugtog ng isang malamyos na himig. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanilang mahabang paglalakbay, mula sa isang maruming palengke, patungo sa isang makintab na kondominium, hanggang sa harap ng dambana ng pag-ibig. Nang makarating siya sa harap ni Zack, maingat nitong kinuha si Zandro mula sa kanyang mga bisig at ibinigay kay Aling Cora. Pagkatapos, humarap ito sa kanya, hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Naaalala ko pa noong una kitang makita sa palengke, simula ni Zack sa kanyang wedding vow, ang boses ay puno ng emosyon. Galit na galit ako noon. Dahil sa kutsinta, sa damit kong mamahalin, sa kahihiyan. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa bilaw na yon. Dahil dinala kanya sa akin. Sinira mo ang perpekto kong mundo, Nathalie. Sinira mo ang mga pader na itinayo ko. At pinalitan mo ng isang bagay na mas totoo, mas magulo, at higit sa lahat, mas masaya. Tumingin siya sa kanilang anak. Binigyan mo ako ng pamilya. Itinuro mo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon. Sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko, patawarin mo sana ako. At hayaan mo akong gugulin ang bawat araw ng buhay ko para patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Luha ng kaligayahan ang dumaloy sa mga pisngi ni Nathalie. Ako dapat ang magpasalamat, Zack, sagot niya. Sa kabila ng lahat, hindi mo ako sinukuan. Sa kabila ng aking pagkawala, hinanap mo ako. Kahit sa paraang alam mo lang, pitrotektahan mo ako. Akala ko, ang pagkawala ng alaala ko ay isang sumpa. Pero ngayon, alam ko ng isa iyong biyaya. Dahil binigyan ako nito ng pagkakataong makilala ka, hindi bilang si Zack Villarama kundi bilang si Zack, ang lalaking nagpatibok muli ng puso ko. I love you, sabay nilang sabi, bago sila tuluyang pinag-isa ng basbas ng pari. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay tinugon ng masigabong palakpakan at sigawan mula sa kanilang ilang bisita. Binuhat ni Zack si Nathalie na parang isang nobya, at magkasama silang naglakad pabalik sa dalampasigan kung saan nakahanda ang isang simpleng salu-salo. Sa resepsyon, habang masayang nagkakainan ang lahat, isang sorpresa ang dumating. Isang lalaking pamilyar ang mukha ang lumapit sa kanila. Ang lalaking misteryoso na sumusunod sa kanila noon. Don Ernesto, Ma'am Nathalie, Sir Zack, magalang na bati nito. Ako po si Mang Lando. Dati po akong tauhan at driver ng pamilya de la Torre. Nagulat si Nathalie. Kayo po yung... Opo, Ma'am. Ako po yung laging nakasunod sa inyo pag-amin ito. Pero hindi po para saktan kayo. Inutusan po ako ni Don Ernesto na lihim kayong bantayan para siguraduhing ligtas kayo. Tumingin si Nathalie sa kanyang ama nang umiti lang. Isang ama na gumawa ng lahat para protektahan ang kanyang anak. May isa pa po akong dala, sabi ni Mang Lando, at iniabot nito ang isang sobre kay Nathalie. Galing po ito sa abogado ni Casey Alcantara. Huling habilin niya raw po bago siya pumanaw. Nagkatinginan sina Zack at Nathalie bago maingat na binuksan ang sobre. Sa loob ay isang sulat, isinulat sa kamay ni Casey. Nathalie. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At sana, ibig sabihin din nito ay natagpuan mo na ang kapayapaan at kaligayahan na ipinagkait ko sa'yo. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Dinala ako ng selos at galit sa isang madilim na lugar at idinamay kita. Patawarin mo sana ako. Ang totoo, hindi ko kailanman tunay na minahal si Zack sa paraang nararapat. Ang pag-ibig ko ay makasarili. Ang sayo, nakita ko, ay totoo. Bilang huling habilin, iniwan ko sa pangalan ng anak ninyo ang lahat ng ari-arian na naipundar ko. Hindi nito mabubura ang sakit, pero sana, makatulong ito para mabigyan ninyo siya ng magandang kinabukasan, isang kinabukasan na malayo sa anino ng aming mga kasalanan. Maging masaya kayo. Iyon na lang ang hihilingin ko. Nagmamahal. Casey. Niyakap ni Nathalie ang sulat sa kanyang dibdib, habang ang mga luha ng kapatawaran ay dumadaloy sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Zack, na nakatingin din sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Gabi na.
Nakaupo silang dalawa sa buhanginan, pinapanood ang mga bituin, habang mahimbing na natutulog si Sandro sa kanilang mga bisig. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan na parabang isang oyay. Alam mo, bulong ni Nathalie, isinandal ang ulo sa balikat ni Zack. Minsan, iniisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi tumilapon yung bilao ng kutsinta. Natawa si Zack. Siguro, nagtitinda ka pa rin ng kakanin. At ako, isa pa ring malungkot na sihi na umiinom ng mamahaling wine mag-isa sa penthouse ko. Hinigpitan niya ang yakap kay Nathalie. Pero mas gusto ko to, mas magulo. Mas maingay. Mas masaya. Hinalikan niya ang noo ni Nathalie, pagkatapos ay ang noo ni Sandro. Ikaw lang, simulat sa pool, bulong ni Zack. Kahit noong hindi ko pa alam kung sino ako, tanong ni Nathalie. Kahit noong hindi mo pa alam, sagot ni Zack. Dahil ang puso hindi nakakalimot. Kahit ang isip sumusuko. Ang puso, laging alam kung saan ito tunay na kabilang. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa isla na naging saksi ng kanilang bagong simula, natagpuan ni Zack at Nathalie ang kanilang tunay na katapusan, isang katapusan na hindi perpekto, ngunit totoo, buo, at puno ng pag-ibig na nagmula sa isang hindi inaasahang sampal ng kutsinta. Ang kanilang kwento ay isang patunay na minsan, ang pinakamagandang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa isang perpektong pagkikita, kundi sa isang magulong aksidente na itinakda ng tadhana. Sa aking mga minamahal na mambabasa, kung narating ninyo ang bahaging ito, nais ko munang mag-abot ng isang mahigpit na yakap at isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras, sa pagbuhos ng inyong emosyon, at sa pagsama sa paglalakbay ni Nathalie at Zack mula sa magulong palengke ng Barangay Esperanza hanggang sa payapang dalampasigan ng Isla de Hermosa. Ang inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko upang tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, pakiramdam ko ay kasama ko kayo. Kasama ko kayong nainis sa kayabangan ni Zack, kinilig sa kanilang mga simpleng sandali, natakot sa mga panaginip ni Nathalie, at nasaktan sa bawat pagtataksil at kasinungalingan. Minsan, habang tinatype ko ang mga tagpo, ako mismo ay napapangiti, napapaiyak, at napapaisip. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi lang basta pagbuo ng mga karakter at eksena, isa itong paglalakbay sa iba't ibang mukha ng pag-ibig at pagkatao. Naging bahagi na ng buhay ko sina Nathalie, Zack, at maging si Nanay Cora. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng tanong, paano kung ang pinakamasamang araw ng buhay mo ay siya ring simula ng pinakamagandang kabanata nito? Sa likod ng kilig at drama, ang nais kong iparating ay ilang mahahalagang mensahe. Una, ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito'y magulo, masakit at puno ng mga pagsubok. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad at magsimulang muli. Ikalawa, ang kapatawaran ay isang regalo na ibinibigay natin, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ang ating pagkatao ay hindi nabubuo ng ating mga alaala lamang, kundi ng mga desisyon na ginagawa natin sa kasalukuyan at ng pag-ibig na pinipili nating ibigay at tanggapin. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakanagmarka sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Bawat isa ay mahalaga at lubos kong pinapahalagahan. At kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang kwento ni Nathalie at Zack sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.